Hey mga Spart, kamusta kayo? At sa vlog natin ngayon mga Spart, pag-uusapan po natin ang mga signs na panalo ka kung ganito ang lalaki after mo mag no contact rule. At kung handa na kayong lahat, magsulat po tayo. At muli, be Spart! At ang unang signs na panalo ka after mo mag no contact rule sa lalakis, natutong ibaba ang pride para sa'yo. Yan ang unang senyal sa panalo ka ka-inspired na after mong gamitin ang no contact rule sa isang lalaki. Natuto siyang magpakumbaba o ibaba ang pride niya para sa'yo. Diba? Eh kasi nung una, kung hindi mo pa ginagamit ang no contact rule, nung una na naghahabol-habol ka pa sa kanya, eh napakataas ng pride niya. Pero nung sinimulan mo na ginamit ang no contact rule, naging consistent ka. Tinuloy-tuloy mo. Hindi ka talaga nagparamdam. Nilabanan mo, nagpakatagkat, di ka nagpakarupok. Di ka nag-message sa kanya, di mo siya kinulit. Di ka nagparamdam, ay talaga naman ka-inspired. Unti-unti, lumambot siya. Bumaba ang pride niya at dumating ang pagkakataon na kinausap ka na niya. Diba? Yung tipong kahit ikaw mismo nagtaka. Yung kahit ikaw mismo napaisip. Bakit parang ibang tao siya ngayon? Ganun talaga. Ganun talaga yan ka-inspire kapag nakita na ng husto ang halaga mo. Kaya makapangyari ng no contact rule eh. Isa yan sa pinaka nagagawa ng no contact rule sa isang tao. Pag ginamit mo to sa kanya, mamimiss ka niya, makikita niyang value mo, makakaramdam siya ng love sa'yo, at bababa ang pride niya sa'yo. Kaya lang naman masyadong matataas ang pride nila kasi habol ka ng habol, para kang aso. At mas pinapakita mong baliw na baliw ka sa kanya. Kaya ang tataas ng pride eh. Pero ipakita mo at patunayan mo na kaya mong lumayo, na kaya mong tumalikod, at kaya mong hindi magparamdam, at kaya mong iwan siya at talaga mang manahimik. Ang lalaki o sino man tao ay masasabing may value ka. Sapagkat sa mga pagkakataong yun, iisipin niyang binavalue mo ang sarili mo at ang peace of mind mo. Sa mga sikreto ka-inspired na panalo ka. Ka-inspired, gawin mo yan. Maging consistent ka sa no contact rule at magiging ganyan na lalaki. Kapag naging ganyan ng lalaki, magandang bagay. Bakit magandang bagay? Sapagkat magkakausap kayo ng maayos, makakapag-demand ka sa kanya ng tama, at magbabago siya at magiging maayos kayo ka-inspired. At ang pangalawang sinyals ka-inspired na panalo ka after mo gamitin ang no contact rule sa lalakis, gusto lang makipagbalikan. Yan ang pangalawang sinyals ka-inspired na panalo ka sa inyong no contact rule. Siyempre naman sa isang pinaka-legit, diba? Tapos bigla niya nang gusto makipagbalikan sa'yo. Ang ibig sabihin lang nun, nakapag-isip-isip na yan. At talaga namang marami siyang na-realize sa sarili niya kung bakit nakapag-desisyon siya ngayon na balikan ka, kausapin ka muli, kamustahin ka, at muling ibalik ka sa buhay niya. Kaya sinasabi ko sa inyo, imbis na maghabol ka, manahimik ka na lang eh. Kasi yun ang pinakamagandang paraan. Oo, mahirap na paraan, pero pinakamagandang paraan. Kaysa naman yung dun ka sa madali. Ano ba yung madali? Yung paghahabol, pangungulit. Eh kung balikan ka man yan dahil lang sa awa, dahil lang sa napilitan, kasi makulit ka, kasi nakakaawa ka. Gusto mo ba na balikan ka ng lalaki dahil lang sa nakakaawa ka? Gusto mo ba na balikan ka ng lalaki, makipagbalikan sa'yo dahil nakukulitan lang sa'yo? Dahil nananakot ka lang? Ayaw mong balikan ka ng lalaki dahil sa nakita niya yung may value ka talaga sa buhay niya at mahal ka niya, naramdaman niya. Sa mga nagagawa ng no contact rule ka-inspired, sa mga signs na panalo ka, kapag after mo mag no contact rule ilang panahon, gano'ng katagal man yan, weeks or month, umabot ng buwan or months, umabot ng ilang buwan, kahit pa sabihin natin umabot pa ng isang taon. Kung mga single pa naman kayo at may pag-ibig pa naman kayo sa isa, bigla siyang bumalik at talagang sincere siya, totoo, na gusto nang ayusin ng lahat, eh, pagbigyan mo, lahat naman tayo deserve ng second chance, lahat naman tayo nagkakamali. Sa mga nagsasabi na hindi lahat deserve ng second chance, ang tanong ko, hindi ka ba nagkakamali sa buhay mo? Lahat naman ng tao nagkakamali. Wala namang perpekto.
Kaya bakit sasabihin mong hindi lahat deserve ang second chance? Eh kung sa'yo sabihin yan, tapos kung saan seryoso ka na at maayos, gusto mo lang ayusin lahat, di ba masasaktan ka rin? Kaya inspired, sa mga signs na panalo ka after ng no contact rule mo sa lalaki, gusto niya nang makipagbalikan sa'yo. Talaga namang ikaw ang nagwagi, ka-inspired. At ang pangatlong signs, mga inspired, na panalo ka after ng no contact rule mo sa lalaki, madalas nang mag-effort. Yan ang pangatlo, ka-inspired. Kapag ang isang lalaki, after ng no contact rule mo ay bumalik, nakiusap, nakipag-ayos, tapos madalas na ngayong mag-effort, ay panalo ka talaga, ka-inspired. Dahil sigurado ako, malaki ang posibilidad talaga na nakita niya ang value mo at ngayon ay pinapahalagahan ka niya ng sobra. Ganun yan eh. Kasi alam niya na kailangan niya mag-effort. O kaya naman, talagang kusang kikilos yan. Dala lang sa subconscious niya, alam niya may value ko sa buhay niya. Para hindi ka mawala. Para magpatuloy kayo. Maging maayos kayo at hindi na mauling maulit pa yung nangyari sa inyo. At baka maagaw ka pa ng iba. Madalas na siya mag-effort ngayon, palagi na siya nag-e-effort sa'yo, panalo ka pa ganyan. O kaya, maging consistent ka sa no contact rule. Yung iba, imbis na maging consistent, nagiging marupok, sila pa yung nagpaparamdam. Naghahabol ulit. O kung balikan ka man, nag-e-effort na naman ba? Mag-effort man, hindi consistent. Iba pa rin kapag ka nakita ang value mo sa pamamagitan ng kasi na-miss ka kasi. Iba pa rin yung nakita ang value mo sapagkat nanindigan ka na hindi maghabol sa kanya. Iba pa rin yung dating kapag kaya siya nag-e-effort ngayon ay dahil pinatunayan mo sa kanyang pwede kang mawala. Kaya mo siyang iwan. Talagang mag-e-effort yan. Eh di ba siya mag-e-effort? Gusto niya bang mawala ka talaga? Panalo ka. After ng no contact rule mo ay naging ganyan siya. Naging ma-effort. Pero huwag mo naman masyadong sasamantalahin ha. Dapat, balanse lang ang lahat. At pahalagahan mo ang ginagawa ng effort ng boyfriend mo sa'yo. Pahalagahan mo ang ginagawang effort ng asawa mo sa'yo. Kahit na ganyan ang nangyari sa inyo noon. Dahil lahat naman ng tao pwedeng magbago, bumawi at magsisi. Kahit ikaw nagkakamali ka rin naman sa inyong dalawa. At magmahalan kayo, ka-inspire. At ang pang-apat na signs, mga inspired, na panalo ka after ng no contact rule mo sa lalakis, kapag lamang na ang gawa kaysa salita. Yun ang pang-apat, ka-inspired. After ng no contact rule mo, biglang naging ganyan ang lalaki, bumalik sa'yo, at pinapatunayan niya na muli ang kanyang sarili sa'yo. At hindi na siya puro salita, hindi siya puro ngawa, hindi siya puro pangako, kundi ginagawa niya na talaga. Minsan hindi na siya nagsasalita, talagang pinapatunayan niya na sa'yo ang kanyang pagmamahal, ang kanyang gustong ipakita sa iyo. Yung iba kasi puro salita eh. Ngayon, isa nagagawa ng no contact rule. Nagiging yung lalaki. Nagiging, sabihin natin, nagiging totoo. Nagiging agresibo sa iyo. Nagiging ma-effort sa iyo. At nagiging, sabihin natin, mapagmahal sa iyo. Kapag pinutunayan mo na kaya mong siyang tiisin, kapag pinutunayan mo sa kanya na kaya mong hindi magparamdam, na kaya mong hindi mag-reply, kaya mong hindi mag-chat, mag-text, mag-call, baliwalain siya ng matagal na panahon, sa mga talaga mga nagagawa ng no contact rule sa tao, sa lalaki, ay talaga naman mababago niya ang lalaking yan. Noon puro salita sa iyo, ngayon puro nagawa. Talaga magiging masaya ka, magiging maayos kayo, sapagkat ka-inspired, pinapatunayan niya ang kanyang sarili. Dati, puro lang siya salita, palagi kang nabibigo. Palagi kayong nabibigo. Dahil kayo nagtatalo, nag-aaway dahil lang sa mga di niya natutupad ang kanyang mga pangakot salita. Pero ngayon, dahil sa pinutunayan mong pwede kang mawala sapagkat naging consistent ka na hindi magparamdam sa kanya. Kahit gano'n pa yung katagal, nag-no contact rule ka. Sa mga signs sa panalo ka, bumalik siya sa'yo at humingi ng tawad at nakipag-ayos at ngayon nag-e-effort at pinapatunayan sa gawa kaysa salita ang kanyang mga talagang nararamdaman at pag-ibig sa'yo, ka-inspired. At naman yung mga signs, mga ka-inspired, na panalo ko after ng no contact rule mo sa lalakis, naging sobrang lambing sa'yo, na panlima, ka-inspired. Alam nyo, mga ka-inspired, kaya talagang nakikiusap ako sa inyo. Para, hindi lang para makita ng lalaki ang value mo, maging maayos kayo, magtino siya, magbago siya, at upang maging masaya ka din. Bakit? Magiging malambing yan sa'yo, magiging ma-effort, magiging sweet,
napaka-sweet, napaka-ma-effort. Minsan surprise ka pa niyan. Kaya napakahalaga, nakikiusap ako sa inyo na kapag ikaw ay binabaliwala, tinitiis, ginoghost at ginagawa ng masama o kamalian, niloloko, pinagluloko, lagi sinasaktan ng partner mo, ay huwag ka masyado magpakatanga at imbis na maghabol ka at manatili kang martir, lagi sa tabi niya, ginaganyan ka, ay mag-no contact call ka. At maging, busog ako. At sabihin natin, maging consistent ka sa ginagawa mong no contact call. Kaya sa part, mahirap Mahirap mag no contact call, pati ako nalulungkot Ang hirap mag no contact call, pati ako isip ng isip Ang hirap gamitin ng no contact call sa lalaking mahal ko, sa boyfriend ko, sa mister ko, sa asawa ko, kasi pati ako namimiss ko siya. Oo, naiintindihan kita. At ganyan talaga. Pero ano bang gusto mo? Anong gusto mong mangyari? Magkaayos kayo? Makita niyang halaga mo? O yung patuloy kanyang baliwalain? Patuloy kanyang saktan? Patuloy kanyang lokohin? Patuloy kanyang tiisin? At patuloy kanyang sabihin nating ipagtabo yan? Mamili ka. Buhay mo yan. Binigyan tayo ng Panginoon ng kalayaan pumili ng ating desisyon. At sana maging matalino ka. Huwag puro puso. Gamitin mo ang utak mo. Dahil sa mundong ito, pag puro ka puso, matatalo ka. Kailangan ng puso sa buhay. Kailangan ng matinding lakas ng puso sa tagumpay. Pero lagi yung tandaan, dapat balanse at kalkulado ang bawat bagay sa iyong buhay. Gamitin mo ang utak mo. Huwag puro damdamin, emosyon at puso mo. Gamitin mong mabuti ang isipan mo, sapagkat isa yan sa pinaka talaga namang makakatulong sa iyo upang magtagumpay ka, hindi lang sa kung anumang bagay, pati sa pag-ibig at sa lalaking mahal mo. Huwag puro puso, huwag kang maghabol. Gamitin mong utak mo, mag-no contact rule ka, upang sa katagalan ay masabi niya sa kanyang sarili na hindi ka na maghahabol kailanman sa kanya. At upang katagalan na naging consistent kang hindi magparamdam sa kanya, ay masabi niya sa kanyang sarili na baka tuluyan kang mawala kapag hindi pa siya kumilos at makipagbalikan sa iyo. At sa katagalan na hindi ka pa nagpaparamdam sa kanya, ay masabi niya sa kanyang sarili na dapat na siyang mag-ayos, na dapat na siyang magbago, sapagkat araw-araw pinapatunayan mong kaya mo siyang tiisin. Talaga naman ka-inspired, maging consistent ka sa no contact rule. At isa sa magiging dahilan ng pagkapanalo mo, hindi lang sa pataasan ng pride, kundi pati na sa tunay na pag-ibig na mararamdaman niya sa kanyang puso para sa iyo. Talaga naman ka-inspired. Magiging napakalambing yan sa iyo. Maniwala ka sa akin. Magiging napakalambing yan sa iyo. Magtataka ka na nga lang, okay na yan Corny na yung mga joke niya o yung mga ginagawa niya. Pero gugulat ka, susurpresa ka na. Bakit ganun ka-inspired? Bakit naging sobrang lambing after ng no contact rule? Pinatawad ko na nga siya Nakipagbalikan na nga rin ako, pinagbigyan ko siya Hindi niya na kailangan mag-effort ng ganyan, mahal ko naman siya. Hindi mo siya masisisi. Kasi sobrang na-miss ka niya Kasi tagal mong di nagparamdam Kasi pinatunayan mong kaya mo siyang tiisin Kasi ang puso niya mismo ang nag-uutos at talaga namang nakikiusap sa kanya na mag-effort sa iyo dahil mismong puso at isip niya ang nakaramdam ng takot na baka wawala ka at nakakaramdam pa ng takot na baka maagaw ka ng iba. Talaga naman ka-inspired. Huwag na huwag kayong maghahabol sa lalaki kapag kayo ay ginagawa ng mali. Pero pag ikaw ang may mali, pag ikaw ang gumawa ng kasalanan, humingi ka ng tawad. Pero huwag naman yung habol ng habol. Sa mga sikreto upang makita ng lalaki ang value mo at mahalin ka niya ng totoo. Sa mga signs na panalo ka, after mong gamitin ang no contact rule, naging sobrang lambing sa'yo at lahat ginagawa na para sa'yo. Huwag ka lang muling mawala sapagkat alam niya na kaya mo pala siyang tiisin, ka-inspired. At napakami signs mga inspired na panalo ko after ng no contact rule mo sa lalaki kapag naging tunay na tapat sa'yo na pang-alam ka-inspired. Ano yung ka-inspired? Kapag naging tunay na tapat sa akin, sa amin, pwede ba yun? Pwede. Paano? Di ba siya magiging tapat sa'yo? Pwede ka na, pinatunayan mo naman pwede kang mawala Hindi ka nagparamdam. Hindi mo siya kinulit. Hindi mo siya minessage ng minessage. Alam ko kasi kay inspired, wala siyang pag-asa Babaero yun
Talagang lagi ako niloloko nun. Alam mo, lahat ng tao pwede magbago. Diba? Kahit gano'n pa kasama ang isang tao, kahit gano'n pa ito gumagawa ng kalokohan o katarantaduhan, kapag mismong ang puso niya na ang nagdidikta sa utak niya at sa katawan niya na ayusin na, wala siyang magagawa dun. Totoo yan. Dahil mismo ang Panginoon, ang sa mga sikreto talaga, naniniwala ko, hinihipo ng Panginoon ng ating mga puso para tayo magbago. At gumagamit siya ng mga kasangkapan, tao man o bagay para siya ay magbago. At maaring isa ka sa mga kasangkapan na yon na ginagamit para magbago yung tao na yan, yung boyfriend mo, yung asawa mo, na dating mabisyo, na dating babaero, na dating manloloko, na dating siraulo, na dating naglalaro sa pag-ibig. Maniwala ka, magiging tunay na tapat sa iyo yan. Kung noon pala kanyang niloloko, pag pinatunayan mo sa kanya na kaya mong iwan siya, pag pinatunayan mo sa kanya na kaya mong mabuhay kahit wala siya, kapag pinatunayan mo sa kanya sa pamamagitan ng no contact rule na kaya mong maging masaya at tumalikod palayo sa kanya, kaya mo siyang iwan, kaya mo siyang sabi natin tiisin, pabayaan at hindi kailanman balikan, ang lalaki ang siyang maghahabol sa iyo sapagkat pinatunayan mong sarili mo. Kaya ang lalaki patuloy na nagmamataas, patuloy na gumagawa ng masama sa iyo, patuloy ka sinasaktan, patuloy kang niloloko, patuloy kang pinapaluha, patuloy na walang pakialam sa iyo, patuloy kang ginaghost, ninitis, pinapabayaan, patuloy kang sinasaktan na tulang pakialam sa iyo talaga naman sapagkat pinapakita mo na baliw ka sa kanya at pinubuhos mong lahat at lagi ka naghahabol sa kanya. Paano siya magbabago at paano niya makita ang value mo kung ganyan ka? Wala kang bait sa sarili mo. Wala kang pagpapahalaga sa sarili mo. Ganyan ka ba pinalaki ng magulang mo? Hindi sa hinuhusgahan kita pero patunayan mo sa gawa mo. Patunayan mo sa buong mundo na hindi ka ganyan kababa sa harapan ng lalaking sinasaktan ka lang at walang ginawa kundi paluhain ka. Mahalin mo ang sarili mo. Unahin mo naman ang sarili mo. Ginawa mo ng lahat para sa inyong relasyon. Ginawa mo ng lahat para sa kanya. Kung abusado na, kapag di nagbabago, kapag sobra na, manahimik ka muna. Pag no contact rule ka kaysa maghabol ka, kaysa pilitin mong ayusin ang isang bagay o ang isang relasyon na ikaw lang naman ang nag-e-effort para maayos ito. Para mag-work ito. Talaga naman ka-inspire. Sa mga signs na panalo ka, after mo maging consistent sa no contact rule sa lalaki, kahit siya mismo sa kanyang sarili, mangangako yan na magiging tapat na siya sa'yo. Alam mo bakit? Nakaramdam ng takot eh. Minsan kailangan mong takutin eh. Ganun ba yun ka-inspired? Oo, minsan di nakukuha sa santong pakiusapan eh. Minsan di nakukuha sa lambing-lambing, sa diplomasya, sa mga... Minsan kailangan mong gamitan talaga ng medyo pang malakasan. Yan, no contact rule. Matakot siya. Sabihin sa kanya sarili, parang iba na to ah. Parang di na talaga magpaparamdam to ah. Parang di na talaga magre-reply to ah. Parang di talaga kukontak sa akin to. Parang ayaw talaga. Magsisisi yan. Kapag yan nagsisi, babawi yan sa'yo. At magiging tapat yan sa'yo. Sa mga signs sa panalo ka after no contact rule na ginawa mo sa kanya, naging tapat na siya sa'yo. At naging masaya kayo, ka-inspire. So mga spell for mas salamat po makaspire sa pagtapos ng vlog na ito. Sige pong kalimutan na mag-like, comment, share na rin po upang makatulong din tayo sa iba. At sa mga di pa po nakasubscribe, ay pasubscribe po makaspire at click na rin po notification bell upang maging updated kayo pag may bago akong upload. So mga gustong magpa-coaching, magpa-advise, makausap ako, ay pag-usapan natin yun sa Messenger. Message lang po sa akin Facebook, ayun po yung profile picture ko. Ako mismo magre-reply sa chat nyo. Pag-usapan din yung problema sa pag-ibig and relationship. Maraming salamat, Max Inspired. Mag-ingat kayong lahat. Mahal ko po kayo. At muli, be inspired!